Then nato siya ang taas sa increase on harvest good. Then kuan po siya kaya people ni control and fertility. So control sa mga kadalisayan sa mga hybrid seeds. Ito seeds nagsiguro sa mga mataas na ani. So dili na to sa increase in food processing. So mo ni siya nagapataas. So ang bag-o gyapon sa kuan pagtanom god sa mo ay mo gyapon makatabang pin siya sa tong proseso sa pagkaon. So improves o improvement of desirable characteristic. So nag-alok po ng mga habang instante buhay ng pinakahusay na kulay sa mga lasa ipanindot yun mga production kabawas po daw og enzyme. So kani pong natural and pharmaceutical enhancement. So mapo ni siya ang GMO crops tulad tong mais to ipatibay og lysine at golden rice. Tama na siya ipakuanan og kaning mga vitamins, vitamin A og iron. Ano siya vaccines, viral diseases. Ano to? Okay, reduce the use of fertilizer and pesticide. So nganong kinahanglan man ato kanang magbuwas ng abono o mga pesticide no kinahanglan nato na. So isa dali para sa ato ang health sa tao kay kung sobra ang paggamit sa abono o mga chemical sa atong mga pangtanom pili siya nga possible nga ato ang health agi posible nga makakuan sa atong health sa tao sa atong kalusugan. Ginakaon na to ng mga pagkaon ginakaon sa tao like ng mga itong mga pananom sobraan to sa mga chemicals siyempre na gani effect siguro no isa na kadua para kay ang sobra nga paggamit kung sobra ang paggamit sa abono o pesticide pwede na siya maato sa lupa or tubig kay pwede siya possible nga makadaot na sa yuta diba sa sustansya sa yuta makakuha na siya ang epekto na ang mga hayop no isda makakuha siya mga epekto na diba no so sa mga tanom isa pa sa mga tanom mga mapektuhan na sobra ang paggamit sa abono pesticide kaya siyempre makakita sa itong luta o tubig mapekto nga kuhan. So next para po makatipid ato ang mga farmers o magsasaka dapat di ba ang mga abono pesticide mahal kayo na mahal para makabawi kasi mo ang nagasto pwede na mo siya bawasan gamay ang dili mo daghanog ng butang ang abono para po nag-anin mo kay para po makatipid ka para nag-anin mo dako ka ginansya dako ka di ba dako kay kagpakita
diba? So next is there are over 400 million hectares of GMO farmland all over the world. So na ko i-mention diri nga top 5 countries that operate GMO farmland. So 1 is United States, 2 is Brazil, 3 is Argentina, 4 is India, 5 in Canada. So kana ako nga mention mo na ang 5 ka country na dako kay mga farmland, no? Mao na siya. Mao siya mga mao na siya. So mga example sa mga GMO crops nga ginasugtan sila sa market, no? Sa market. So 1 is alfalfa, corn, papaya, soya beans, sugar beets, and kalabasa. So bakit sila ginawa? O sa karamihan, ito ay ginawang matibay sa piste para madaling masira o tumaas ang ani. So siyempre, di ba tanong tagi mo ginawala ang mga abono, pesticide. Siyempre, gusto na to ada ko gani kay kanang mga piste mao ni makadaot sa tuwang tanom o ni makakuan makabawas gid sa mo like sa akong sample ako like sa ako ang lolo, diba? Natay gusto ko nga lolo, diba? Na mga basakan, diba? Mga sila nga dahil ka ng sa mga putang pesticide para abot sa panahon nating ani dako kang mani, diba? So mao nga purpose ng abono kuan pesticide para sila ang mga pero dili lang gid na siya ingon nga palabihan kay makadaot po, diba? Makadaot po sa to. So next, so potential risk of GMOs. So explain ako siya na ang ilang say epekto na sa ato ang health ang kaning mga kuan. So naghan kayo sa uban nga na kulbaan sila kay tungod ang kanang mga pagkaon daw sa GMO kay magkuan daw siya mag-cause daw siya allergy sa mga kuan allergies o sa ibang masamang epekto sa laing mga usa pa nga epekto na sa atong lawas, lalo na sa kanang sa bagong protina na hindi naman nasusubukan ng tao. Siyempre mangulbaan jud ta kay takabalo unsay kuha na siya ana o sana. So ang GMO crops ay maaaring makasiya sa natural na diversity sorry o dami at uri ng halaman at hayop sa paligid. Example, ang mga GMO na matibay sa piste ay maaaring makapatay rin sa ibang insekto na hindi naman peste. So no, makapatay jud siya siyempre. Kuan imbis na sa kuan lang sa ato lang mga tanom, siyempre kanang mga uban insekto naman dapat mapatay di man sila peste, so mapatay gid sila, di ba? So kaning pagkakaroon ng super weeds at super pets tungod na sa paggamit sa GMO crops at herbicides na posibilidad na mag-involve o mas maging matibay pa ang mga damo at peste. Mong isa po ni sa ilang lisod nga patyon kay tungod lagi na-evolve na siya sa mga evolve na siya ba ng tibay na bitaw ka ng burkuan na siya ba ng kahe na siya patyon lisod siya patyon sa mga sana kuan planning pagkontrol sa dapat kaning planning pagkontrol sa mga dagkong kumpanya o mga branch nga dapat kuan sa karamihan sa kanang seeds ang anong tag-iya gina siya sa mga dagkong mga kumpanya ang apektuhan na
ang mga magsasaka farmers ato kay tungod sa ilang mahal nga presyo, dapat nga legal dapat nga limitasyon, mahal nga presyo. Siyempre di po gamay ra po din mo ang mga ginansya, di ba? Kung mahal ang pagbalian mo sa imong nahani, di ba? So next is opponents of GMOs have the following major concerns. So ang genetic engineering ay isang bagong branch nga ang genetic engineering ay isang bagong mga karong kaya sinasabi ang tumututol dito sa GMOs na kulang ang pag-aaral daw tungkol sa mga epekto na sa atong health o sa atong kalusugan ng mga tao or sa mga kalikasan. Tungod ana daghang tao ang nagalala o nabalaka ba nga baka naay epekto na or masamang epekto na sa GMO na hindi pa natin alam sa karon, di ba? So para to, salamat. So next na punta no dirita sa genetic engineering promotes multition in organism which the long-term effect is still unknown. So kung ano na siya, no? Ang pagpanipula po ng genes or genetic engineering ay pwede siya mag-cause of pagbago o kaning genetic engineering promotes multiplication in organism which is the long-term effect is still unknown. So kaning pagmanipula ng mga genes or genetic engineering ay pwede na magdulot siya ng pagbago bitaw o mutation sa mga organismo, pero dili pa jud sigurado kung saang epekto ani sa atong future. Diba? So next is human consumption of GMOs might have the following effects. Kanang ang mga pagkaon sa mga tao sa GMO o genetically modified organism ay makaring o magdulot ng mga susunod na epekto. So ang GMO automatic, di ba, naging mga following effects sa mga pagkaon, di ba? Like kanang allergic reaction, kanang mag-cause ka ng mga daghang energy sa GMO food o possibly na bagong energy tungkol sa pagbago sa genes na pagkain. So especially ako wala po ko'y nang batian nga mga allergic, no, sa mga pagkaon lang, sa mga uban guro sa mga GMO food di posible nakuha nasa allergy. So di ba, next is gene mutation. Ang kanang GMO food ay maring na magulot na dili na to nga expect dito ang pagbago sa mutation sa genes. Siguro maring lumabas ang dili na to gusto nga epekto sa ato ang original nga layunin nga pagbago sa gene. So wala dili ang ginato na ma-expect, no, siguro sa may gawas ana nga epekto, sa may suda na sa may epekto ana siya sa tuang sa tuang kalusugan or
health nato sa ato.